A blessed day sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 13, 2024. Kumusta po kayo sa araw na ito? Dalangin ko na ang bawat sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. At anuman ang inyong mga pinagdaan sa buhay, naway sa tulong ng ating sama-samang pagdarasal ay malampasan ninyo ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ninyo. Mga kapatid, samahan ninyo si Father Ron sa Ebanghelyo upang ating pakinggan mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 11, verses 16 to 19. Jesus said to the crowds, "To what shall I compare this generation? It is like children who sit in marketplaces and call to one another. We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and he said, He is possessed by a demon. The Son of Man came eating and drinking. They said, Look, he is a glutton and drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is vindicated by her works." So mga kapatid, mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Nais kong i-greet ang Antonio C. Esguerra Memorial National High School sa kanilang ika-17 anibersaryo mula sa pagkatatag ng school na ito, ang school ni Father Christopher Asibochi. Ang ating Calabrianong pari na nadestino ngayon sa Papua New Guinea. Graduate siya sa school na ito. Kaya sa lahat ng mga estudyante at mga kabahagi ng Antonio C. Esguerra, happy anniversary po sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito, happy birthday po. At my greetings for each one of you. Tayo ay inaasahan na patuloy na naghahanda ng ating mga sarili ngayong panahon ng Adbyento. Inasahan tayo na maging bukas ang ating mga puso sa pakikinig sa mga mensahe ng ating Ebanghelyo. Kasi sa ating Ebanghelyo, sabi ni Jesus, "To what shall I compare just this generation?" Saan ko mga may hambing ang henerasyon na ito? "It is like children who sit in marketplaces, who call to one another, We played the flute for you, but you did not dance. We sang a dirge, but you did not mourn." So yung mahirap talaga yung pagiging isip bata. Napakahirap i-please. Kaya napakahalaga na sa ating paghahanda ng Adbyento ay tanggapin natin ang mga hamon ng may kababaan ng kalooban. No? Let us face maturely the invitation of Advent, mga pagbasa sa panahon ng Adbyento. Kasi pag isip bata tayo, nag-uugali tayo o nag-iisip katulad ng isang bata, ay napakahirap talaga na maging bukas ang ating kalooban at seryosohin natin ang mga hamon, ang mga panyaya sa atin ngayong panahon ng Adbyento. Naway lagi natin pakinggan ang mga pinadala ng instrumento ng Diyos. No? Maari mga tao na katagpo natin araw-araw, kuya ang mga binabahagi sa tuwing tayo ay nagsisimba, o kaya sa magitan ng social media ay tayo ay natutulungan, no? Sa magitan ng ating napapakinggan. Marahil ang iba ay sa magitan ng ating social media apostolate na lags. Naway ang pagbabahagi sa inyo ng Ebanghelyo ay nagsisilbing instrumento upang sa gayon ay matulungan tayo sa narapat nating paghahanda na gagawin ngayong panahon ng Adbyento. So a blessed day
sa inyong lahat, no? Kahit pa man na hindi pa Pasko, no? At ang iba ay ah, nagkakaroon na ng Christmas party, no? Kasi ayaw ng iba na gagawin Christmas party sa mga araw na mayroong misa de Gallo kasi medyo napakahirap, no? Napakahirap dumalo, no? Lalo na sa mga kaparian, sa mga naglilingkod sa mga misa, no? Napakahirap na galing ka sa party at saka kinabukasan maapektuhan yung paggising, no? Maging on time sa ating mga misa de Gallo kasi magsimula na ngayong linggo ng gabi, ang unang araw ng simbang gabi. Tapos kinabukasan, madaling araw, ang misa de Gallo. Kaya mga kapatid, ingatan natin ang ating kalusugan at naway magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan upang sa gayon ay magampanan natin ang mga inaasahan sa atin. Lalo na malapit na tayo magsimula para sa simbang gabi at misa de Gallo. Sa inyong lahat, a blessed day once again. At naway pagpalain kayo ng Panginoon at bigyan ng mga biyaya na inyong kinakailangan. Karati ko lang kagabi mula sa Cagayan de Oro at ako ay narito naman sa Taytay Rizal sa parokya ng San Lorenzo Ruiz, tumutulong sa mga pastoral na gawain habang tayo ay nagpuproseso ng mga kinakailangan para sa ating bagong mission sa Papua New Guinea. So God bless you again and rest assured of my prayers for each one of you.